Kahit ganito pong nangyari sa akin, nayan pa rin po yung asawa ko. Kaya nga, Kahit kailan ay hindi kami kinalimutan. Isang pangyayaring hindi inaasahan ni Tatay Arlon ang darating sa kanyang buhay na magpapabago ng lahat, maging ang pangarap niya para sa kanyang mga anak. ito pala yung tinitirahan niya. Grabe. Ang dalawang grade 5 niyang anak ang tumutulong sa kanya sa bahay na ito. Magpakamatay. Pero ma-compare po yung aking isip at ako hindi pinabayaan at hindi ko nagawa dahil nga po sa mga anak. Kaya po ako nagiging matatagwa sa mga anak ko. Nakakalungkot isipin na dumating na sa puntong ganito ang buhay ni Tatay Arlon. Anong grade na sila? Grade 5 po parehas. Noong isang paa pa lamang ang wala sa kanya ay hindi ko akalain na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Bago po ako makarating sa pangungaan ko, nagagapang, gapo pa ipod-ipod, magkakuha lang ako ng kawain na ginagamit sa pagpapawid. Mula nga na maging dalawang paa na ang wala kay Tatay Arlon, ay pinangarap na niya ang magkaroon ng artificial na paa upang muli daw makapagtrabaho. Kahit baga po yung kumita ko ng kahit pa sa 100 gabi-gabi ay libre naman na po sa pang-ulam. Malaking bagay na po yun. Muna to, tay. Huwag mo. 1. Welcome back dito sa ating channel at ngayong araw po ay andito ang team namin, Team Marcos, sa isang barangay dito sa bayan para ng Kapalonga. Ito po yung tinatawag na Barangay Calabaka dahil meron nga po tayo ditong pupuntahan ngayong araw na bago nating scout at base po sa pagkakasabi ng mga tao ay talagang nakakahabag yung kwento ng buhay nito ni Tatay Arlon. Sinabi niya sa akin yung pangalan niya. So ngayon samahan nyo kami at dito daw yung daan patungo sa kanyang tahanan nang malaman po natin pare-parehas kung ano yung kwento ng kanyang buhay kasama ang dalawa niyang anak. Tara po mga bayan. Pasok tayo dito. At nang makalipas nga ang sandali naming paglalakad ay narating na namin kung saan nakatirik o nakatayo ang sinasabi na kanyang tahanan at hindi namin inaasahan na ganito pala ang aming madadatnan. At dahil dito nga siya naninirahan sa Barangay Calabaka sa bayan ito ng Kapalonga na halos wala ding ibang hanap buhay kundi ang pagdadagat o ang pagkukupra. Okay guys, so andito tayo ngayon kay... Anong pangalan niyo tayo? Arlon? Arlon, tama pala yung ano natin na si Tatay Arlon. Arlon Caracas. Ilang taong ka na ulit tayo? Mga 44 po ngayon December. Okay, nag-iyak si Tatay kasi nga pagbisita namin dito kanina, kakamatay lang pala ng anak niya. Kailan namatay tayo? Noong pong Marso. Marso? Mag-isang taon naman na po. Hindi naman po siya pinatay po. Ay, pinatay? Nagturapon mo, nagkagalang ganyan pa. Bakit ilang taon na siya? Nag-DMB po. Ay, grabe naman. Lalaki? Sinaksak po. Ano ba yan? Tapos nagagatugon, ito pa yung kalagayan ko. Pa ilang balik na sa ospital, ilang opera na. Guys, kasi si Tatay Arlon ay ano po siya, padalawang paa niya na po yung nawala. Ay, wala po. Nung una po, nakapag trabaho pa naman po kahit nahihirapan sa ilog, nangunguli ng alimango para makatulong po sa asawa ko. Ay wala na, ngayon po, wala na, hindi ko na magawa, gato na, wala nang pa. Noong una tayo, nung ito pa lang, gaano katagal bago nasundan ito? 5 years po. Bago na putol ito? Bago Ito po. ngayon lang ito talaga? Bago lang po talaga po ito. Ay, di ko na po kaya talagang sakit. Ay, naiyak na nga po ako rito sa bahay. Kaya sobrang sakit. Kaya galing lang ako ng sa doktor ay. Dahil di pa nga po magaling na maigi. So, nangyari kasi mga bayan sa paa ni Tatay Arlon, kwento niya sa amin kanina. Ito daw po ay nabarahan yung ugat niya, tapos hindi na nagpa-function ng ayos kasi nga hindi na dumadaloy ng ayos yung dugo sa ugat. Kaya kapag gagalaw niya daw, masakit ano tayo? Ay, hindi naman po totally masakit po pag ginagalaw po. Yung pong sugat niya, ay yun po ang nasakit. Ang una pong natanggal dyan ay daliri.
Ah, daliri ang unang pinutol? Oho. Daliri po. Tapos hindi po nagkaig yung pira po niya sa daliri na halos araw-araw po ako pinag-aantakan ng paa. Ibinalik po ulit ako ng mga magulang ko sa ospital. Kaya na nga po. Tapos yan ang pinasunod na. Yan na po ang pinasunod pong putol. Grabe. Ayaw ko nga po sana ipaputol. Kaya lang, hindi ko naman po kaya ang sakit. Talo si araw gabi ang iyak. Sino nag-iintindi lang sa'yo dito, tay? Yung pong dalawa kong anak na maliit. Anong grade na sila? Grade 5 po parehas. Oh, tingnan nyo, late pa, grade 5. Yun lang nag-iintindi sa'yo? Oo, yan ang pong nagluluto dyan. Parehas grade 5? Babae at lalaki po. Ay, babae at lalaki. Okay, yung asawa mo ngayon nasaan? Ay, nagtatrabaho po ngayon at nagkakatulong. Kung nagkasunod-sunod nga po ang kamalasan nga nangyari sa buhay ko. Yung muna po, naoperahan ako ng isang daliri. Tapos, hindi po natagalan. Yun nga po, pinatay yung anak ko. Kasi una-utro na naman yun, naputulan na naman, tuloy yung paa. Tay Arlen, anong taon po pinatay ang anak niyo? Hindi, mag-isang taon po ngayong Marso yung anak ko na pinatay. Dito din po sa Dito rin po sa, barangay niyo dito? dito rin po. Nahuli ba ang gumawa? Nakahuli naman po, nakakulong po. Kaya lang po ngayon, nakiusap naman po sa akin at hindi naman nga po ibang tao rin yung nakagawa sa aking anak. Ay nakipag-areglo na po ako at gaya na rin naman po nangyari na. Kaya nga po itong bahay na ito na pinatay ko na hindi na po natapos. Ibig sabihin ko, Tatay Arlon, nung kompleto pa po ang mga paapo ninyo, anong trabaho po yung ginagawa niyo nun? Sa farmers po. Ah, sa farm? Dito po sa ganito na din pong mga nyugan at ipagkuprahan. Tapos, Tatay Arlon, nung naputol itong isa mo, ang tinatrabaho mo naman ay? Diyan po sa pag-iilog. Saka po, Paghuli ng alimango po. alimango. Saka po yung Tapos apoy sabi niyo, nananasa. nagpapawid ka daw? Opo, nananasa po, nagpapawid. Lahat po ng hirap, halos nadanasan ko na. Yung apoy, isa na lang pa. Habang po ako kinuha ng tiklaran, siyempre sa nyugan. Bago po ako makarating sa pangungaan ko, nagagapang, kaya po paipod-ipod, magkakuha lang ako ng kawain na ginagamit sa pagpapawid. Yun naman pong kinuha ko akong pawid ang nagbubuhat. Pag hindi po yung anak ko, kapatid, nung nandito pa po yung, nung hindi pa po napapatay yung anak ko, yun po ang katulungan ko pag bubuhat ng pawid. Ay sakat nung wala na, gaya na nga pong nangyari. Kasi, alam niyo mga bayan, ang hirap nun. Ay, Yun, hirap po talaga. Yung iisa yung paa mo, tapos ginagawa mong kumanguha ng alimango, magsasa. Napakahirap po nun para sa isang paa. Ay, ilang beses na po akong, hindi naman ako nalunod, muntik na pong malunod at ako nalulubog. Malit Kasi lang po hindi ka yung naman aking bangka. Kung inaabot ka ng ganyan. Pag malit lang po yung bangka ko ay Tapos na- dilos lang po. Dilos lang po yung bangka ko, malit lang, isang taon lang po ang kasya, wala pang katig. Ay pag minsan po sa dala po ng puyat, minsan nakakaigli po, yun, nakataob po yung bangka. Ay, grabe. Uy, maalam naman po akong lumangoy, kaya lang hindi na nga po katulad na kumpleto pa ang paa. Sakripisyo din talaga si tatay, mga bayan. Ngayon po tay, sumasapat ba yung kinikita ng misis mo? Ay kulang at kulang din po. Doon na lang po yung mga tsuhin ko na mga magulang, yung mga kapatid ko ang nagpupuno. Wala naman po ako magbat, malilit pa rin yung anak ko. Yung anak ko naman po may pamilya na hindi naman, nagbibigay rin naman po kalang, hindi naman po rin sapat. May mga kanya-kanya na pong pamilya. Di ba Tatay Arlo, nabanggit mo sa akin na 6 ang anak mo? 6 po. Dalawa yung grade 5 yun nandito dito. Opo, Yung yun po. dalawang may asawa na. Opo. Yung isa namatay. Nasaan yung isa pa? Nasa Maynila po, yun po minsan nagpapadala rin po sa amin. Yun na lang ang nagtatrabaho. Yun po mag-ina. Yung pong ano ko ay boy lang naman, di po sa Maynila, di rin naman po nakapagtapos ng pag-aaral. Okay. Ito pong bahay nyo na ito, sino po nagpundar nito tayo? Ay, ito na nga po yung pinagsimulan po nung pinang-aliglo po nung sa pagkamatay po nung anak ko. Ito yung ano? Ito sana yung kapalit? Nung pagkamatay ng sa pagkapatay ng anak mo? Kaso bakit ganito? Hindi naman naituloy. Hindi na nga po. Kapos-kapos din naman po yung nakakasya din. Hindi pong nakakasya din po sa ano ko ay kamag-anakan din po namin, hindi nagkakilanan. Okay.
Parang gayon nga po ang kondi, kaya po ako nagparig lang din magpariglo. Paano tatay yung pambaon ng dalawang mong estudyante ikaw ang nagbabudget ng pinapadala ng asawa Ay, mo? opo. Nandun na po lahat. Pang budget po namin sa bahay, pang araw. Magkano pinapadala sa'yo ng misis mo? Ay, kinsinas po ay 7,000. Tapos yun yung pinagkakasya mo? Yun po yun na po ang pinagkakasya po namin sa pang araw-araw. Grabe din itong tirahan ng mga bayan. May papakita ko sa inyo kung anong meron dito sa loob ng tahanan nila. Talagang base sa nakita Ay, ko kasi talaga po sa loob po ay kasya na nga po kami rin mag-aamay. Halos pinagkakasya. Pag natulong nga po ay mabubulok na nga po yung kanakway. Ikaw pa nag-ano nito? Hindi po ayun pong dalawa kung anak ang naghakot nandyan. Aling dalawang bata? Nag-grade 5? Yun lang po ang hindi nila kaya o yung mga haba na yan. Nagtulong na po yung mga kapatid Grabe ko. din po itong mga anak ni Tatay Arlo na bata. Gusto ko din po sa susunod makita kasi ngayon nasa school lang yung Nasa magkapatid. school po yung magkapatid. Nag-aaral. At least tatay, dire-diretso na pag-aaral yung anak mo. Ay, masipag naman pong mag-aaral. Masipag mag-aaral. Tatay Arlon, mayroon lang ako sa yung gustong tanong. Ano po Tatay Arlon, pakiramdam na alam mo yun, yung dati, ang dami mo nagagawang trabaho. Tapos, yung ngayon, na talagang halos hindi mo na kayang gawin kung ano yung mga ginagawa mo dati. Anong pakiramdam na ganito na po yung sitwasyon nyo ngayon? So, mahirap po. Talagang gustuin ko man po ay wala. Kaya po ako naiyak na lamang. Pag narating yung ganyan na gusto kong magtarap, lalo po pag nakikita yung anak ko na kaya na hindi ng pera, na wala akong may abot. Hanggang doon na lang po yung pagpatak ng luha ko. Grabe. Na kung dati po ay naibigay ko lahat sa mga anak ko. Ngayon, hirap na hirap. Pero kayo, tay, nung malakas pa kayo talagang yung provide nyo sa pamilya nyo talagang Opo, hindi po ako nagpabaya. Kahit ako po ng mga tao dito kung anong ginawa ko sa pamilya ko. Ako po yung nagsikap. Alam mo Tatay Arlon, sa tingin ko, totoo yung sinasabi mo kasi alam mo yung asawa mo nandiyan pa rin para sa iyo. Ay, opo. Kasi nga, alam niya, nung ikaw ang nagtatrabaho, ginagawa mo din lahat para sa kanila, di ba? Ngayon po baligtad. Yung pong asawa ko naman ngayon, kahit yan pong nangyari sa akin, nayan pa rin po yung asawa ko. Kaya nga Kahit po, kailan ay hindi kami kinalimutan. kasi kami nga, iniwan. kasi nga po Tatay Arlon, kayo ay ginawa nyo rin lahat nung kaya nyo pa. Kaya ibinabalik lang din ni misis mo kung ano yung lahat ng sipag na ginawa mo din noon. Ay, parang gano'n na nga po. Pero Tatay, kumusta yung ano nyo, yung pang araw-araw? Minsan ba kinakapos kayo? Ay, minsan po. Ako naman po ay bihirang dumay nga po sa mga tugot. Ako nga po ay nahihiya na rin. Kaya po pag minsan wala, tinitis na lang po namin mag-ama. Minsan po nakain kami minsan walang ulam. Bihira naman pong mangyari yun. At minsan nga po ay kinakapos. Eh, ako naman po ay nahihiya na lumapit sa mga kamag-anakan ko. Nagagayat nga po yung mga kapatid ko, ba't din ako nagsasabi yun nga po, okay, nahihiya na rin naman at mahirap din naman po sila. Tama. Hindi naman po pwedeng iasa ko sa kanila lahat ng kakawala lang namin dito sa bahay. Pero kayo po ba, Tatay Arlon, okay naman kayo sa communication ng asawa mo? Ay, okay naman po kami. naman. Araw-araw po. Kailan kayo huli nagkita ng asawa mo? Aba, bihira pong umuwi at gawa na nga po nung isang taon na pong mahigit kami Na hindi kayo nagkikita? Pada-padala lang po. Ibig sabihin pala, Tatay Arlon, araw-araw nandito ka lang halos sa loob, tas dito, palipat ka lang ng ganyan. Paano po ang pagligo mo? Sino nag-intindi sa'yo? Nagpapatabo po ako rin sa anak ko. Tapos saan ka naliligo dito na sa loob? Sa CR po, yun po ang pinakamahirap. Yung pagpunta po ng CR. Paano ka nakakapunta doon? Ito po ang nagiging paakupit. Ito ang pinakang paako kamay. Ay, gano'n? Kasi po yung pagsampa ng CR, doon po ako nahihirapan. Wala po akong kunay, paa, wala po. Ito lang din po ang nagiging paako kamay. Dahil nga po yung mga kapatid ko nasa trabaho, hindi po ako mabuhat. Hindi naman po ako kaya ng dalawa kong anak na maliit. Kasi maliit pa, isipin niyo yung grade 5 pa lang. Di ba?
Ano pa lang yun? 11 years old. 11 po. Hindi ako nagkakamali. Tama ba ako tayo? 11? Oo, 11 po. Ito po ang naging pako. Papunta po ng CR. Pag ganito po ang gawa ko yun, lalapat po itong aming puwit. Hindi masakit din. Ay, nakapatama po sa matigas, masakit. Minsan po napapatama nga ito, minsan di sana ng hapak ako ay. Minsan lagdo po sa bawl, minsan ako nalalagdag. Pag minsan ay pag-aganyan ko po, sala. Ibig sabihin pala niyan, Tatay Arlon, nung pong ito yung pinutol sa yung kabila, itong kaliwa mo, pares lang nung nararamdaman Opo, mo dito. pares lang Pares po. na pares lang talaga. Pares lang din po. Pero nung sumasakit yun, ito hindi pa. Hindi pa po. Kaya ito na itatrabaho mo pa noon. Naipagtrabaho ko pa po noon. Hanggang sa ito naman yung Ito sumunod naman na po ang, nakaramdam. opo. Ang pinagsimulan lang po nito ay natusok lang po ng tingting. Ay, ganun? Yung tingting po ng pawid, yung ako'y nananasa. Natusok. Natusok po yung daliri po na hindi liit. Hindi mo na yun ipina-check up. Hindi po. Akala ko nga naman po ay simple sugat lang, maliit lang naman po. Nung hindi po namasahan ko po na nalaki po siya na laki, hindi po siya naigi. Tapos nasakit na nga po nung nasakit. Tapos yun na nga po, pina-check up ko na. Hindi naman po makakuha ng doktor kung anong klaseng sakit. Dahil yun naman po ang pangangatawang ko'y ayos, wala naman po akong ibang. Basta yun lamang po ang sugat na yun ang Ilang masakit. sugat na yun ang problema. Hanggang sa naopera na nga po, naputol na yung isang daliri. Doon na po nalaman nung ako isinuot na po sa mga aparato na po ng pang-ospital na yun daw pong dugo ko hindi na po nag-circulate pababa. Nababarahan. Pero Tatay Arlon, ito po, ano yan? May binayaran ba kayo sa ospital? O libre? Wala naman po akong binayaran gawa ng sa doktor po yun ng Ng gobyerno. po, sa diet At least wala kang binayaran, ano? Wala po. Ilang araw ko inabot doon sa diet nung inoperahan ka? Ba nasa kulang-kulang kalahating buwan po. Kalahating buwan? So, Sino gawa ng- pupunta sa'yo doon? ay yun pong anak kong isa ang kasama ko po. Yung kung may pamilya na. Okay. Tapos yun po yung isa kong tsahin, yun po ang malimit kong kasama. Ano sabi ni misis mo nung inopera ito? Nung anong sinabi mo nung puputulin? Ay, nag-iyak na lang din po. Wala naman po yung araw siyang pong magawa. Hindi naman po makauwi nga yung asawa ko na maputulan at magugutan naman po yung mga anak mo. Tama. Kaya po nakiusap na lang ako sa mga tiyuhin ko, kapatid ko na ako tulungan na magbantay doon sa akin. Ibig sabihin po, Tatay Arlon, di ba nabanggit mo kanina, ang unang pinutol daliri? Daliri po Kasi yung nagbabakasakali ka na Na- mailalakad mo pa rin mailalakad, kahit oo. paano. Opo. Kaya daliri mo na yung Daliri pinauna lang, mo. oo. Kaso lang, hindi nawala yung sakit. hindi po. Okay. So nagbakasakali pala si Tatay Arlon na baka maitrabaho niya pa rin. Iniisip kasi niya siguro yung kapag nawalan nga naman, matik mo, wala ka Wala nang na po, magagawa talaga. Wala na po. Dito na lang talaga po sa bahay. Ngayon nga po, di pa makapag-abed pagluluto at gawa ng ganito nga. Grabe. Okay, pero hindi ko kasi alam ngayon kung maaantay namin yung anak mo, pero gustong-gusto ko sana sila makilala. Kaso nga lang, baka 4 or 3 pa yung labas nila. Anong oras ba sila nag-out? Mga trip po mahigit. Alas 3? Tatay Arlon, okay lang ba ipakita ko yung loob ng bahay? Ay, hindi na po. Kaya pahinsa na po kayo dyan sa loobat niya. Okay lang tayo. Tunin ko muna ito tayo. Sige po. Ano po, ipakita na po ninyo yung chinilas po ninyo. Din po tinyo sa Sige, bali ito mga bayan. Ay, bahay ni Tatay Arlon. Hindi na nga niya kayang asikasuhin kasi nga kita nyo naman yung sitwasyon niya, di ba? Kahit naman siguro tayo ang nasa sitwasyon ni Tatay, may hirapan na tayong gawin pa itong mga bagay na dating ginagawa niya. So, halika, pasok tayo. Ito. Okay. Ito pala yung tinitirahan niya. Grabe. Isa itong sementado ang gilid kaso hindi na natapos. Tapos pawid na lang yung inilagay sa bubong. May nagsisilbi naman sila dito ng isang electric pan, isang ilaw. Grabe, nagkakasya sila dito, no? Kasi ito, bagsak na ito. Dito na siguro sila tabi-tabi. Kawawa po ang sitwasyon nila dito mga bayan. Pati yung mga bata po, sa bata din, iniisip ko na awa po ako sa sitwasyon nila dito. Kaya mahirap po talaga, ingatan natin ang katawan natin kasi yun yung puhunan natin sa lahat. Mahirap kapag nawala na tayo ng paa, kamay,
paningin. Ayan na, dyan na magsisimula yan lahat. So dito, may semento dito, kaso nga lang ito nga. Ito yung nakikita ko kanina na wala, hindi naman na natapos. Nilagyan na lang dito ng ng kukulamber ba yan? Kukulamber ano? Tapos hindi na nga na-finish yun. Ito Tatay Arlon, dati na itong bahay na ito. Dati na po. Dati na. Bali ang pinakang inaano lang, pinakang dinagdag lang itong may semento na ito. Opo. Okay, sige. Ngayon Tatay Arlon, sa totoo lang, kaya namin nalaman yung lugar mo kasi nga nanggaling kami sa Mabini nung nakaraan. Tapos may mga nagtatrabaho sa barangay hall na sinabi nga na may Tatay Arlon daw dito na ganito yung sitwasyon. Kaya sabi ko, isiset namin ng araw. Tapos ngayong maluwag-luwag yung schedule namin, kaya kami ngayon pumunta dito. Kasi pinagtanong-tanong ka na lang namin dyan sa may harap. Tapos yun nga, sinamahan kami na makarating kami dito sa'yo. Padre ko po yun. Okay. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan Tatay Arlon na ganito po yung dadatnang ko sa'yo. Kasi ang ini-expect ko ay hindi lang makalakad o may something lang sa paa. Pero hindi sa akin nabanggit na mas malala pa pala yung madadatnang ko na talagang as in wala ka pala talagang wala na pala talagang dalawang paa mo. Ano? Hindi ko in-expect yun na ganun. Pero Tatay, ganito, Tatay Arlon, magpatatag ka lang po ha. Ayun na nga pong ginagawa ko ngayon. Laban lang sa buhay, hindi porke po wala ka ng mga paa, wala ka ng silbi sa pamilya mo, baka isipin mo yun. Meron ka pa rin silbi po sa pamilya mo, ha Tatay? Kapag nandito ba sa bahay nyo, sino magtitingin-tingin sa mga anak mo, di ba ikaw? Sino magpapayo sa kanila, di ba ikaw? Yun na nga rin pong aking iniisip ngayon. Wala mo magpapayo sa mga anak mo Tay, kundi ikaw lang din. Kasi wala dito yung asawa mong babae. Wala po. Sino magpapalakas ang loob nila para pumasok sa araw-araw, para tapusin yung pag-aaral nila? Ikaw po. Ano? Kaya wag mong isipin, baka mamaya isipin mo wala ka ng wala kang silbi na sa pamilya mo. Masasaktan ka lang po kapag gano'n ang iisipin mo. Meron kang silbi. Ha, Tatay? Kahit ganito, wala ka namang galit kay God kahit ganito nangyari. Wala po. Pinagkapasalamat ko pa nga po. Dahil kahit pa ako ganito na ang mahalaga po yung buhay, nakikita ko yung mga anak ko. Yun ang the best. Na lumalaki. Tama yun, Tay. Salamat, Tay, kasi ganun yung napaganda ng sagot mo, Tay. Kasi kahit na ganito, at least nandito ka pa rin. Di ba yun yung ibig sabihin ni Tatay? Nakikita ko po yung mga anak ko. Na lumalaki. Nakakasama mo sila, nakakausap mo, di ba? Paano na lang kung ang naging sakit natin sa loob ng katawan natin na mahirap na lunasan, di ba? At least nga ito, may solusyon pa din. Meron pa po. Na ganyan, kahit na wala kang paa, at least buhay pa rin. Sige Tay, ganito. Ako na mga pasuyo nga oras ng bag dyan. Gusto ko sana antayin yung anak mo. Gusto ko sana silang makausap. Pero siguro may susunod pa naman na pagkakataon para makausap ko sila, no, Tatay? Ay, mamaya pa po ang litira ng mga anak ko ay. Tatay Arlon, ano yung kahit ganito yung sitwasyon mo, ano sana yung gusto mong mangyari pa sa buhay ninyo? Ay ako po, gusto ko po sana mangyari sa ako. Ito po yung malagyan ng artificial pa ako. Ay, oo nga pala, ano, pwede pala yun. Para po kahit pa paano makatulong ako sa asawa ko. Kapag ba naman nagkaroon ka ng artificial, kaya mo pa magtrabaho? Kaya ko po uling mag-ilog. Oo nga pala. Talagang porsigido ka pa rin na magtrabaho. Abayo po naman at nang makatulong nga po sa asawa ko. Kahit baga po yung kumita ko ng kahit pa sa 100 gabi-gabi ay libre naman na po sa pang-ulam. Malaking bagay na po yun. Tama yun. Oo nga naman, pwede pa si Tatay Arlon makatulong kapag Artificial lang po. artificial. Ano? Kaya ko po pong mag-ilog, kaya ko pong pumunta ng ilog. Ang Basta may artificial ba, Tatay? Saan gumagawa niyan? Sa hospital? Abaya, hindi po. Siya mayroon po talagang pagawaan. Meron talagang pagawaan para sa ganyan. Dalawang paa yung kailangan ni Tatay. Kahit po isa lang. May ganun? Opo. Kaya ko naman pong magsaglay, papunta puro sa bangka, sa ilog. Isa lang po. Ito lamang naputulan ko kung ito para madugsungan. O kaya lang maganda pa rin, Tay, kung pwede hanggat maaari, dalawa. Ayo, para kuwan. Pabor nga po yung dalawa. Para hindi ka na magsasaklay. Makakapagtrabaho ko ng maayos. Makakapagtrabaho. Ano? Yama, Tay, basta ganito, Tay. Ikaw ba, kahit na ganito yung nangyari, pipray ka? Aba, wala pong gabi na hindi ako nagdasal. Tama yun. Pray lang tayo ha, para malay natin one day. Malay mo, dadating kami dito tapos may good news kami sa'yo about sa paa mo. Diba?
Basta si God ang may ano yan, ang may will niyan sa atin, ano? Siya ang may kakayanan na ibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin. Basta pray lang tayo sa kanya. Okay? Sige, ngayon tayo may ano ako dito, may pera ako dito. Hawakan mo muna ito tayo. Hawakan mo. 1. Hawakan mo po yan tayo. Tapos bumili po kayo ng pangangailangan nyo ng anak mo, ha? Tatay, Opo. ito pong binigay ko sa inyo ay paunang tulong po ng team namin, ano? Kasi, baka di mo pa pala ako kilala. Kilala ko po kayo Paano mo ako nakilala? na mahilig po akong makinuod doon sa inyong Ay, kuwan. ganun? Opo. Sige, ano pangalan ko? Ay, hindi ko po matandaan at yung pong cellphone ko Pero sira nakita na. mo na Oo, ako. nakita ko na po. Sige, ako si Marcos, ha? Tapos kasama ko si Rans, cameraman ko yan. Tapos si Mrs. kasi buntis ngayon, si Commander, hindi namin nakakasama. Pero tay, masaya ako at nakilala ka namin. Tsaka natutuwa po ako sa'yo kasi nga hindi ka nawalan ng pag-asa sa buhay kahit na ganito po yung Ay, dinanas mo, ha? hindi po. Masaya rin po ako at kayo nakilala ko at kayo pumunta po sa akin. Kung ano man tayo, Hindi si na alam Gid mo. po ang may dahilan nito kung ba't siguro kami napunta dito, no? Hindi nalaman po ninyo rin yung aking kuwan. Kasi alam mo yun tayo, yung pagkakataon na pwede naman kami nung time na yun dumiretso na kung saan kami patungo, pero bakit pinahinto pa kami ni Gid dun sa barangay na yun para para makausap namin yung mga tao dun at may turo ka. Diba? Siya po gumagawa lahat ng paraan niya, kaya napakagaling niya po talaga. Kaya sana pagpasalamat natin, ano? At sa mga pwede niyo pang matanggap na biyaya, sana nga marami pang blessing ang dumating sa itay. At saka yung pangarap mo, yung magkaroon ng Artificial lang po, sana artificial. matupad, ano, tay? Sana nga po. Nakita ko naman na mabait si Tatay Arlon, tsaka na sabi nga niya kahit kanino itanong dito, alam kung ano yung ginawa niya, sakripisyo sa pamilya niya noon. Ako nga po ay kuwan. Kaya rin, pwede rin po sabihin na huwarang ama. Ginawa, gagawin ng lahat para sa mga anak. Tama yun. Yun ang talagang lalaki. Diba? Yung hindi tinatakbo ng responsibilidad sa pamilya. Ay, hindi po. Kaya bilib ako sa mga ganong lalaki, tay, at isa ka na doon. Okay, may isa na lang ako sa yung tanong, tay. Ang mga anak mo ba, tay, kung minsan pumapasok walang baon, Minsan po, nagkakaroon din ng pagkakataon na gano'n? nagkakaroon din po. Kapag tanghali ba umuwi sila dito para kumain o may baon? Hindi na po nauwi. Umuwi sila? Nagpapatabo po ako rin sa anak ko ng pangsahin ko sa timba. Diyan na lang po ako padoko sa pugon. Okay. Pinapalapit ko na po dyan lahat ng kaya kakailanganin ko po pag ako magluluto. Pag minsan naman po, nakikusap ako rin sa mga kapatid kong babae na pag di ko po kaya pagluto ako ng gayon, nakikisuyo na lang po ako. Pero pag sa pagsasain po, nagpapatabo po ako rin sa anak ko bago umalis. Nagpapatabo ka? Kaya ko naman pundok kawin yung pugon. Nakadyan na po ako nakaupo sa pintuan. Grabe. Kilos pa din talaga si tatay. No? Anong pinakalibangan mo pala dito, tay? Yeah, wala po. Nagmamamalang po ako doon sa loob para malibang yung sarili ko. Kahit kausap, wala ka man lang... Wala po. Nandun lang po talaga ako sa loob. Nakikinig ka na lang siguro ng mga dumaan. Oo, nadaan po. Yung pong siyang pong mga kapatid ko, pag nandito, napasuyo po ako dito, napababa ako dito. Yung pong nagbaba sa akin, kabusuan ko pong kapatid. Okay. Yung binuhat kasi si tatay kanina, hindi pa namin nakukunan ng camera kasi nga, nagbabaka sakali akong makausap ko din yung mga anak, pero nasa school nga daw. Kaya yung pag-open namin ng camera kanina biglaan. Pero si tatay ay binuhat nung bunso niyang kapatid at Kapatid ko dinala po yun. dito. Para Dapat po tatay, tumapalabas. maganda sana sa isang araw mailabas ka man lang dito. Ay, ngayon pa lang po naman nakainit po dito sa amin. Okay, pero pag ganito ang panahon, nailalabas Nailabas po, naman. nagpapalabas naman po ako sa mga kapatid ko. Nagpapasikat po ako nung araw. Dapat tatay, kapag gantong summer na, madalas, magpalabas ka sa kanila dito. Sa umaga naman po, nandito naman po ako sa Para umaga. hindi naman, kakainip naman na Ay, mag-isa talaga sa lang po. loob. Di ba? Yun nga po, ay minsan ay dumating na rin po siya, kahit naman po wari ko kahit sino pong mapalagay sa kalagayan mo. Minsan po naisip ko rin na yung mga pong sabing magpakamatay. Pero ma-compare po yung aking isip at ako hindi pinabayaan at hindi ko nagawa dahil nga po sa mga anak. Kaya po ako nagiging matatagwa sa mga anak ko. Pero kung sarili ko lang pong iniisip ko, ay matagal na akong patay. Matagal na akong nagpakamatay. Sabi ko wala po sa sarili ko ay paala ang nawala sa akin, hindi isip. Tama Ako'y yun. buhay pa. Tama yun, tay. Marami pa akong magagawa. Tama yun. Tama yun, tay. Tsaka,
Tama yung inisip mo tayo na wag mo ituloy yung ganung Hindi bagay, po, no? yun na po, mali. Kasi malaking kasalanan sa Diyos yun. Hindi kalugod-lugod kasi sa kanya yung ganun. Ay, mali po talaga. At saka, mabuti na lang nangibabaw pa rin yung iniisip mo Ay, ng oo. anak mo, no? Mga Kasi, anak ko nandyan. isipin mo na lang tayo, Arlon, kung nawala ka, paano yung dalawang anak mo dito? Yun na nga po ang inisip ko. Ay. Baka pagpasapasahan ng kung sinong kamag-anak, magkahiwalay. Yun na nga po ang Di ba? inisip ko. Kasi kung sakto lang din ang kamag-anak mo, siyempre sabihin na lang yan, pagkatian na lang yung anak mo. Oo, ang sama naman po baga na magkahiwalay yung anak mo. Talaga lang po. At least ngayon, magkakasama pa rin kayo. Okay tayo, sige ganito. Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak. Basta, since kilala po namin kayo, gagawin namin mga kaya namin para makatulong sa iyo. Ha, tay? Opo. Pinapanalangin ko na sana yun nga yung gusto mo na magkaroon ng artificial na paa, sana matupad, ano? Yun nga lang po Sana sana. matupad natin. Ha, tatay? Opo. Sa lahat po, mga bayan ko na gusto mag-donate din kay Tatay Arlon, pwede po kayong mag-message sa Marcos TV na page natin, sa Marcos TV channel. At open for donation po kay Tatay Arlon. At kita nyo naman na kailangan ni Tatay Arlon ng tulong nating lahat. Kasi ganito yung sitwasyon niya. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Napakalaking bagay po kapag maibigay natin pangarap niya na paa. Makikita natin siya someday nagtatrabaho. Hindi po yung nakalugmok dito sa loob ng bahay nila. Okay. Sige Tatay Arlon, sa ngayon ay siguro hanggang dito muna yung vlogs natin, yung video natin, ha? At basta masaya kami na nakapunta kami dito. At sana sa susunod na pagbalik namin, makita ko yung mga anak mo, ha? Sige po. Makausap ko sila, makakwentuhan ko sila. Kasi gusto ko din marinig yung side nila sa pagiging tatay mo din sa kanila. Di ba? Okay. Tatay, may gusto ka ba sabihin sa mga kabayan natin na may kakayanan din sa atin tumulong? Ay, ako nga po yung nakikiusap sa inyo na ako tulungan din po ninyo na magkaroon ng artificial ng makapagtrabaho po ako at nang makapag-aral yung mga anak ko ng dire-diretso. Yun lamang po. Maraming pong salamat sa inyo. Okay, salamat din sa itay. Okay. Nasaan na yung kapatid mo? Paano? Dito ka ba Dito muna? na muna po ako. Dito ka ba muna? Oo. Okay, sige tayo. Okay, good sa Maya-maya itay, na ha? po. Oo, sige po. Hindi ko pa pala natanong, ilang taong ka na ulit? Ma-34 po ngayon December. Magta-34? Hindi pala tayo tatay masyado nagkakalayo ng edad. Ako po ay 1982 pinanganak. 1982? Opo. December 8, 1982. Hindi kayo 34 tayo. 44. 44. 44. Oo, kaya ako, alas hindi tayo nagkakalayo ng edad. 44 po, 44 na kayo tayo. 44. Kasi ako ay 31, kayo ay 44. Mga 44. Okay. Baka kasi mamaya magkaedad lang pala kami ni tatay, tatay yung tawag ko sa kanya. Okay, sige. 44 po. Sige, maraming salamat po. Muli supportan nyo. Marcos TV channel, Renz TV, Commander Marcos, supportan nyo yung team namin. Sana lagi kayo nandyan at ipag-pray natin si Tatay Arlon. Sama natin sa prayers natin kasi sabi ko nga powerful po ang prayers. At mag-message na lang po kayo sa lahat ng gustong tumulong din sa akin. God bless po sa lahat. Ingat po kayo. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't light a flame, it's already burning when you are near. Taking steps to keep my distance, I don't wanna fall. Am I strong